sa kanilang interes. Kaya isa mo sa nagsalita ay si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega. Yan, tama. Ito pala yung sa La Union, ha? Oo, Congressman na La Union yan. Siya ba yung tumatakbo ngayon? Parang ano po, tumatakbo at hindi ko lang alam kung governor o congressman ulit. Okay. Ang kanya kasing sabi ay dahil dyan sa PR firm na yan, na pinapatakbo nga daw po ng China at may mga troll farms na gagamitin, may kandidato daw hong tumatakbo ngayon na halatang may basbas ng banyagang interes. Ano? Ibig sabihin, may suporta ng China. Oo. Ang problema kay Paulo Ortega dyan, hindi naman niya maituro kung sino. Wala na siyang masabing pangalan Ang sabi niya, kung may kandidato na kakampi sa China habang inaangkin ang ating teritoryo, habang tinatagit ang ating militar at pamahalaan, hindi yan leader. Hindi yan mga bayan. Yan ang kanyang statement. Sino yan? Meron bang kandidato kaya dyan? Na habang inaangkin ng China ang ating teritoryo at tinatagit ang militar, ay sinasabi ng kandidato na tama ang ginagawa niya ng China. Meron ba ganyan? Parang, ayaw ko lang, baka lang nakalagpas sa atin, wala pa nakikita. Wala rin naman ako nakita ganyan, di ba? Magturo ka nga, Congressman Ortega, kung sino yung tinutukoy mo. Kasi, kung yan ay aligasyon, dapat patunayan mo yan, di ba? At pero yan sa kandidato na sasabihin mo, lahat ng kandidatong kalaban ninyo ay anti-China. Pro-China. May basbas ng China. Oo nga naman. Di ba? Para kasi patilituin mo yan, pag kaya kumakontra sa amin, ibig sabihin, ano yan? Pro-China. Yan ang kandidato ng China. Yan ang kandidato ng China. Sino? Ituro mo nga. Pero hindi din naman masabi ni Kong Paulo Ortega na kami kasi anti-China. Oo, hindi niya masasabi. Kasi hindi ka po pwedeng diretsahan na labanan mo ng China dahil hindi naman, ang bansa kasi hindi mo pwedeng kahit sino, ha? Totoo. Hindi mo naman lalabanan ng isang bansa kasi may hati-hati yan May ekonomiya, may trade, may education, may environment. Isa lang naman yung sa gobyerno dyan, isang parte na. Ayan, yung pamumuno nila ewan ko, kung sa part na yun, may paniniwala. Idugtong ko, ito sa part ng National Security Council, sabi niya, may kasunduan daw po sa pagitan ng Chinese Embassy at isang local na PR firm upang patakbuhin ng troll farms na nagpapakalat po ng mga pro-China propaganda at naninira daw po sa mga institusyon ng ating bansa. Binatanggit po nila, mukhang treason daw po ito. Ang hakbang na ito, hinihikayat daw po mga butante na tanggihan ang mga kandidato nagsusulong ng mga pro-China narratives, partikular na po ang mga kontra-balikatan at kontra-EDCA. Nananawagan din po sa publiko na maging mapagmatsyag at paglaban ang interes daw po na tinatawag nating Team Pilipinas. Kaya alam ko lang nagkokontra sa balikatan at kontra-EDCA. Militanteng grupo hindi ba? Yan talagang makakakampi nila ngayon yan. Pero kahit na, pagdating sa EDCA, hindi nila kakampihan dyan. Tutol yan sa balikatan exercises. Diba? Yung mga militanteng grupo. Yan na nga. Kaya nga, mayroon kayo tinuturo na mga trolls at nagpapakalat ng paninira, ilitaw ninyo. At ano yung mga paninira? Ayan. Ito, pwede ba sabihin nyo, meron tayo, may naninira sa atin. Ano yung paninira? Saan? Sino? At sa paanong paraan sila makikialam na sa resulta ng eleksyon, no? Habang salita sila ng salita, tagal na ito Mga isang linggo na ito, wala pa namang inililitaw na, ito yung example. Ito example ng mga troll. Kaya ang dami nila. Kasi troll part, hindi mo pwedeng isa, dalawa, tatlo, apat, lima lang yan. Ang sabi lang ata, halimbawa ata doon, na para bagang hina-hype nila kapag ka isang issue, mga reactions, may kinalaman sa China.